Eksaktong 10 taon ang nakararaan. Si Popo! Sigawan ng mga tao, tingnan mo. Ay, si Popo! Sus, nasilip lang sa bintana. Ayan na nga. Ayan, ang kanyang pagbaba. Oh, no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot! Naku! Bumisita sa Pilipinas ang tinaguriang People's Pope na si Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio. Isang karanasang tumatak sa maraming Pilipino. Masaya po kasi po, nayakap ko na po siya. Gagayahin ko po siya. Tutulong sa kapwa-tao. Nag-bless ka pa. Bumalik po sa sinsin niya. Nakakilabot naman yung moment na yun. Ito ka, sir. Yes. Yan. That's Nasa you. kanan. Yung Nasa kanan. nakasabit. Did something change in you because naging close in ka na? Naging mapagdasal. You were with a holy person for 5 days. Yung holiness niya, ang na-absorb ko. How did that feel? Masasalamat ako sa Diyos. Who am I to serve yung living saint? Pero nito lang April 21, 2025, isang malungkot na balita ang gumulat sa marami. Pumanaw ang Santo Papa dahil sa stroke at cardiovascular collapse. Con profondo dolore. It is with profound sadness I must announce the death of our Holy Father Francis. Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. March 2013, inabangan ng buong mundo ang pag-anunsyo sa bagong Santo Papa matapos magbitiw sa pwesto si Pope Benedict XVI. Umabot ng 2 araw ang paghihintay bago bumuga ang puting usok mula sa chimney ng Vatican. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Senyales na may nailuklok ng bagong Santo Papa. Isa sa mga unang ginawa ni Pope Francis bilang Santo Papa ay ang paghugas at paghalik sa mga paa ng mga preso. Hindi rin nag-alinlangan ang Santo Papa na yakapin ang mga taong may karamdaman at sakit. Dahil dito, binansagan siyang People's Pope. Maganda yung laman ng kanyang puso at ng kanyang isipan na ang lahat ay welcome, hindi lang mga Katoliko o Kristiyano, kundi pati na yung mga non-believers nga, pati mga atheists. Pebrero nang maging laman ng balita ang lagay ng kalusugan ni Pope Francis. Halos 1 buwan siyang nasa ospital. At nitong Marso, nakauwi na siya sa kanyang tahanan sa Vatican. April 20, Easter Sunday, humarap sa publiko ang Santo Papa.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Ang pag-iikot ng Santo Papa sa St. Peter's Square noong linggo. Huling sulyap na pala ng mundo sa tinaguriang People's Pope. It is with profound sadness I must announce the death of our Holy Father Francis. Marami ang nagdalamhati. Kabilang na ang Pilipinas na may mahigit 80 milyong Katoliko. Our Lolo Kiko was a true father to us and has continued to show his love for the Philippines. There's really nothing like a Filipino welcome. Ramdam na ramdam, napakainit, ang saya. Talagang Pilipino, pati mga madre sumasayaw na rito. Sinundan ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs noon ang pagbisita dito sa bansa ni Pope Francis noong January 2015. Sinalubong siya ng napakaraming Pilipino. Pero ang isa talaga sa masasabing may pambihirang pagkakataon na malapitan at mayakap ang Santo Papa ay ang batang si Mark Balberos. Ay, si Popo! Nasigawan ng mga tao, tingnan mo. Ay, si Popo! Sus, nasilip lang sa bintana. Oh, ayan na nga. Talaga naman. Bukas na yung pintuan. Ayan, ang kanyang pagbaba. Oh no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot! Ito na yung mga abandonadong bata. Ito na yung mga bata. Touching moment din yung paghandog sa kanya ng bulaklak nung dalawang batang napili. Mga abandonadong bata ito, si Lani Ortilio at si Mark Angelo. Masaya po kasi po, nayakap ko na po siya. 10 taong gulang pa lang si Mark noon. Gagayahin ko po siya, tutulong sa kapwa-tao. Makalipas ang mahigit 1 dekada, natunto ng Reporter's Notebook si Mark. Nag-bless ka pa. Tama ba? Bumalik po sa singsing niya. Umalik sa singsing niya. Grabe, no? Nakakilabot naman yung moment na yun. Anong pakiramdam nung mayakap mo ang Santo Papa? Once in a lifetime lang yun, sir. Napakagaan ng loob ko nung nayakap ko siya. Na-realize ko na napakaswerte ko palang tao na na sa dami-daming bata sa orphanage, ako yung napili. Ang naging dasal daw ni Mark nang makaharap ang Santo Papa, muli silang magkasama ng kanyang ina. At nang maipalabas daw siya sa telebisyon, muli silang nagkita ng kanyang ina. Nung nasalubong ko siya, nagpray ako, sana bumalik yung nanay ko, sana magkabuo kami pamilya. Natupad naman po siya. Nagkabuo kami, bumalik yung nanay namin sa amin. Sobrang pasasalamat ko din po sa Tuloy Foundation na naging way sila kung ba't kami nagkabuo po. Mula sa Villamor Air Base, nagtungo sa Apostolic Nunciature sa Maynila si Pope Francis, kung saan siya nanirahan habang nasa bansa noon. Matamis na ngiti at walang humpay na pagkaway ang ibinigay ni Pope Francis sa mga Pilipinong nag-abang sa kanyang pagdating. Ramdam na ramdam po ang pag-uumapaw ng kasiyahan ng ating mga kababayan na ilang oras na nag-abang. Ayan ako si Pope, kumakaway po rito. Ito na po yung pinaka-last spot. Bago siya makarating sa Sa loob ng 5 araw, bumisita siya sa iba't ibang lugar sa Maynila. Kabilang na ang Malacanang.
tulong ng Aquino, ang ating mahal na Santo Papa. Ayun, may baby. Nagpa-bless. Abay, ang swerte naman itong batang ito. Ladies and gentlemen, His Holiness Pope Francis. Mensahe ni Pope Francis doon, na labanan ng korupsyon, alang-alang sa mga pinakamahihirap sa lipunan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Makasaysayan ang pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa noong January 15 hanggang January 19 noong 2015. Lahat ng mga nakakausap namin talagang sinasabi na hindi raw nila may paliwanag kung ano yung kanilang nararamdaman nung kanilang matanaw ang Santo Papa. Pero paano pa kaya kung talaga namang katabi mo na mismo si Pope Francis? Tulad ni retired Rear Admiral Raul Obando na siya ang naging close-in ni Pope Francis sa kanyang pagbisita rito. Ano yung naramdaman ninyo, sir, nung nalaman nyo na kayo yung magiging close-in ni Santo Papa? Unang pumasok sa isip ko, hirap na trabaho ito. Oh, I'm sure. Di medyo may takot din yung pagbantay ninyo dahil mahilig siyang lumapit sa tao. Correct, yes. In our advanced coordination with the security ng Vatican, they were telling us, nasabi nila, ayaw ni Pope yung security na nagtutulak na tao. Yung pinapalayo yung mga lumalapit sa kanya. Ayaw niya. Yes, nagagalit siya. Pope Francis! Paano binantayan si Santo Papa kung hindi mo pwedeng, hindi mo naman makakapkapan lahat ng lalapit sa kanya to make sure that the Pope is safe? Yun na yun. Magdadasal ka na lang. Before the Pope, si Obama was dumating. So, we also handle the security. Mas madali sila i-secure kaysa sa Pope. Dahil? Kasi lahat ng tao lalapit, kunwari kay Obama, nakasulat yung kung sino yun eh. And cleared na sila ng security. They cannot just come close. But Pope Francis? Pope Francis is different. Sa kuha ng convoy ng Santo Papa noon, makikita si Admiral Obando na nakasabit sa Pope Mobile at patuloy na nagmamasid sa hindi na mabilang na mga tao. Ito ka, sir. Yes. Yan. That's you. Yung nakasabit. Hindi ba nakakangalay din? Hirap din. Hirap din? Kung anong biyahe ni Santo Papa, basically. Ganun din. Yun din ang biyahe mo. Yes. Ang daming tao talaga niyan, sir, alam mo. Ayan, nakasabit pa rin ako. Oo nga. You felt lucky? Hindi lang lucky, blessed. Hanggang ngayon, pinakaiingatan ni Admiral Obando ang mga rosaryo at ilang litrato kasamang Santo Papa. Ito yung may signature siya dito sa may white na yan. Maliit talaga ang signature niya. That's his signature. Yes, that. Para ang nakalagay lang, sir, his name. Ganyan yan. Did something change in you because naging close-in ka nito? Naging mapagdasal. You were with a holy person for 5 days. Holiness niya ang na-absorb ko. Yung favorite memory mo? Our trip back to Tacloban. Because of the typhoon, I think signal number 2 na sa Tacloban that time eh. Pero nag-take off kami, smooth. Parang smooth weather ang take off. Pero isa sa talagang sinadya ng Santo Papa sa Pilipinas ang Tacloban City at Palo Leyte, mga lugar na pinakanasalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. November 8, 2013, unang naglandfall ang Bagyong Yolanda o Super Typhoon Haiyan sa Giwan, Eastern Samar. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa kalupaan sa buong mundo. Sunod na naglandfall ang bagyo sa Leyte. Winasak ng malakas na hangin at ulan ang mga gusali, bahay, poste at iba pang infrastruktura. Pero ang hindi inasahan ng marami, ang storm surge na naging sanhi ng pagkamatay ng marami.
Nang humupa ang bagyo, tumambad ang matinding pinsala. Umabot sa mahigit 6,000 ang nasawi dahil sa bagyo. Nakasalubong pa ng aming team ang isang ama na bitbit ang kanyang wala ng buhay na anak. Biglang pumasok yung tubig, hindi kayo makalabas. Ito yung namin, patay. Kabilang sa mga nasalanta sa Tacloban City ang pamilya ni Mary Jane Arias. Ayon sa kanyang anak na si Jason, hindi na nila nakuhang lumikas noon dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Sobrang takot po ako at tumataas po yung tubig, hindi na maabot hanggang dito na. Sige lang kami yung pray na sana makaligtas pa kami noon ng araw na yun. Kala namin yun lang oras namin. 2 taon makalipas ang paghagupit ng bagyong Yolanda, binisita ni Pope Francis ang mga apektadong pamilya. Kahit umuulan at malakas ang hangin noon, itinuloy ng Santo Papa ang misa sa Tacloban. Que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, de verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy. But I'm here. Pagkatapos ng misa, nilapitan ng Santo Papa ang ilang pamilya na nakatira sa gilid ng kalsada. Kabilang na ang pamilya ni Mary Jane Arias. Malaman namin na papunta na siya sa amin. Hindi namin nakalain nga bababa siya sa amin sa may malapit sa bahay ng kapatid ko. Yun na nga. Na-shock na kami pagkita kami sa kanya. Yung mga bata tuwang-tuwa. Bless kami. Kanya. Masaya po ako kasi nakita ko si Pope Francis. Makalipas ang 1 dekada, kinumusta ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Jason. Sa ngayon, nakalipat na kami sa bahay namin. Ako na lang po nagpaparan aking sarili. Pero si Jason, may hatid na malungkot na balita. Namatay na natin mama, papa. Namatay po siya noong 2023. Nagkasakit po siya ng breast cancer. After 9 days, namatay din na nating father. Labis din daw siyang nalungkot nang malamang wala na ang Santo Papa. Sobrang lungkot po kasi hindi ko akalain na patay na siya. Napaluwa po ako din. Sa Rome, Italy, may mga Pilipino rin na maswerteng nakaharap si Pope Francis. Tulad ng mag-asawang sina Eddie at Katz Santos na nabasbasan ng Santo Papa noong September 2015. Kabilang sila sa halos 100 mag-asawa na nag-abang para mabasbasan ng Santo Papa noong araw na yon. We're so lucky na talagang nasa front kami. We're like the first 10 couples nasa first row. So parang for us, it was such a good experience na talagang first hand talagang kaharap mo si Pope. Mixed feelings, parang part of you wants to be very happy, a part of you parang wants to cry. This is the rosary given to us by the Pope. So one of our most cherished items. The Zucchetto is actually the skull cap of the Pope. We're fortunate, ilan lang talagang meron nito sa buong mundo. May dala-dala kaming cap in exchange niya. Pero higit pa sa mga bagay na naiuwi ni na Eddie at Katz mula sa Rome, makalipas ang 11 buwan, natupad ang ibinulong nilang dasal habang kaharap ang Santo Papa. We had always hoped for a child because we were newly married. Na-bless naman kami. 11 months after, we were blessed with Maxine. Nang mabalita ang pumanaw na si Pope Francis, hindi raw napigilan ni na Eddie na malungkot at manghinayang. Nitong Martes, inilagak ang mga labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica kung saan pinahintulutan ang public viewing. Dinaluhan din ito ng mga kardinal kabilang na si Cardinal Luis Antonio Tagle. Hello! Wow! 12 na, nandito pa rin tayo. Diba? Kasi ang sabi nila hanggang 12 midnight lang ang pila. Pero lampas na 12, sabi nila ubusin daw talaga nila lahat ng tao dito. Diba?
Ngayong araw dinala na mga labi ni Pope Francis sa kanyang huling hantungan sa Basilica of St. Mary Major kung saan niya hiniling na ilibing. Ang tanong ng marami ngayon, ano na ang susunod para sa simbahan at paano pipiliin ang susunod na leader? Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, magkakaroon ng conclave 15 araw mula nang pumanaw ang Santo Papa. Ang conclave ay isang special na pamamaraan ng pagpili ng bagong Santo Papa. Ang bawat cardinal ay magkakas ng kanilang boto. Pag nakita natin na meron ng puting usok doon sa chimney, ibig sabihin na may bago ng Santo Papa. At ang hinihintay ng mga tao pagkatapos nun ay magbubukas na yung balcony at lalabas na yung bagong Santo Papa. Para sa CBCP, mahalagang subaybayan natin mga Pilipino ang mga nangyayari sa Vatican, Katoliko ka man o hindi. Ang Santo Papa na ihahalal ng mga kardinal natin, isang leader hindi lang ng mga Katoliko o Kristiyano, kundi isang leader na magbibigay ng isang panibagong paglalakbay ng simbahan at ng mundo. Sa pagpanaw ng pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko, nagluluksa ang buong mundo. Ang kanyang impluwensya at alaala nananatili sa mga tao na kanyang nakita, nakausap, nahawakan at nabasbasan. Lalong-lalo na ang mga Pilipinong minsang humugot sa kanya ng gabay, lakas, inspirasyon at pananampalataya. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.